Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ano nga bang tawag sa larawan na inyong nakikita sa inyong harapan? Kung ang sagot nyo ay tsinelas, sleepers, o step-in, ang sagot nyo ay tama. Bakit kaya nagkakaiba-iba ang tawag dito? Ano kaya ang dahilan bakit nagkakaroon ng iba't ibang katawagan, lalong-lalo na sa ipinakita kong larawan na nagkaroon ng katawagan bilang isang tsinelas, sleepers, o step-in? Ano kaya ang posibleng dahilan? Kung ang sagot nyo ay dahil sa varyasyon at variety ng wika, kayo ay tama. Napakahusay! Tandaan, kapag sinabi nating varyasyon, ito ay nakadepende sa lugar o lipunang kinabibilangan. Iba-iba ang anyo ng wikang ginagamit. Samantalang pag sinabi nating variety, may iba't ibang salik din, gaya ng panahon, sitwasyon, at maging estilo ng isang tao. Muli, pahapiyawan nating balikan ang kasaysayan ng wikang pambansa. Mula sa probisyon ng konstitusyon ng 1935, batay sa isang katutubong wika ang wikang pambansa, Tagalog ang naging batayan nito ayon naman sa Executive Order 134 na pinirmahan ni Pangulong Manuel L. Quezon noong ika-30 ng Disyembre taong 1937. Tinawag itong Pilipino noong 1959, batay sa Department Order No. 7 ni Secretary Romero ng Department of Education. Sa sumunod na pagbabago ng konstitusyon noong 1973, hindi na isa, kundi lahat ng wika ng Pilipinas kasama ang Ingles at Espanyol ang batayan ng wikang pambansa. Nilinaw naman at pinatibayan ito sa tatawaging Filipino sa konstitusyon ng 1987. Lingua franca. Nakabatay sa konsepto ng lingua franca ang bagong wikang pambansa. Ang lingua franca ay isang wikang ginagamit ng dalawang taong magkaiba ang unang wika. Tandaan, sa konseptual na batayan ng Filipino, may nagagamit na isang wika. Ito na nga ang Filipino. Ang mga Filipinong may sinasalitang sari-sarili nilang wika. Isang mabuting halimbawa dito ang tinatawag na unang wika. Naging posible ito dahil sa tatlong pangunahing bagay na common sa mga Pilipino. Pagkakahawig ng mga wika sa Pilipinas at common na katawagan sa mga bagay, karanasang pangkalakalan at kolonyal mula sa banyaga at pag-unlad ng gamit ng Pilipino mula sa pagpapalaganap dito ng mass media at mga eskwelahan. Muli, balikan natin ang kahulugan ng wika. Kapag sinabi nating wika, ito ay nagsisilbing isang kasangkapan sa komunikasyon. Dagdag pa ni Edgar Sturtevant, isang sistema ng mga arbitraryong simbolo ng mga tunog para sa komunikasyon ng mga tao. Ngayon, himay-himayin natin ang mga variety at variasyon ng wika. Kapag sinabi nating variety, ito ay tumutukoy sa tiyak na anyo o uri ng wika na nagmumula sa partikular na konteksto ng paggamit. Ipinapakita nito ang iba't ibang mukha ng wika batay sa geographical na lokasyon, panlipunang ugnayan, at maging sa individual na estilo ng paggamit. Samantalang sa varyasyon naman, ito ay tumutukoy sa proseso ng pagbabago o pagkakaiba-iba sa paggamit ng wika. Inilalarawan nito ang dinamismo ng wika bilang isang sistemang panlipunan na nagbabago dahil sa iba't ibang salik tulad ng panahon, lugar, sitwasyon, interaksyon at impluensya ng kultura. Para mas higit nating maunawaan, ano nga bang pinagkaiba ng variety at varyasyon ng wika? Sa variety ng wika, dito makikita na tiyak na anyo o uri ng wika. Samantalang sa varyasyon ng wika, ito ay proseso ng pagbabago o pagkakaiba-iba. Ikalawang katangian ng variety, batay sa rehiyon, grupo o individual. Samantalang sa varyasyon ng wika, ito ay nakabatay sa panahon, sitwasyon, interaksyon, at kultura.
Halimbawa sa variety ng wika, ito ay kinabibilangan ng dialekto, idiolect at mga jargon. Samantalang sa variasyon ng wika, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa pamamagitan ng tono, salita at bigkas. At panghuli, sa variety ng wika, ito ay mas kinikilala bilang mas permanente na pagkakakilanlan. Samantalang sa variasyon ng wika naman ay mas dynamico at madaling magbago. Mayroon tayong dalawang uri ng variety. Ito ang permanente at pansamantala. Permanente. Ito ang mga variety na hindi nagbabago sa mahabang panahon at nananatiling bahagi ng pagkakakilanlan ng isang komunidad o individual. Nakaugat ito sa kultura, kasaysayan at matibay na ugnayan ng mga tao. Samantalang pag sinabi nating pansamantala, ito ang mga variety na nalilikha lamang sa tiyak na panahon, sitwasyon o pangangailangan at maaaring mawala kapag nawala ang konteksto na iyon. Sa permanente kabilang ang dialect. Pag sinabi nating dialect, ito yung tawag sa pagkakaiba-iba ng pagsasalita sa loob ng isang wika. Ang pagkakaiba ay maaaring sa accent, leksikografiya, o kaya ay nasa pagbigkas na lamang. At meron itong tinatawag na dalawang uri. Ang una ay regional. Pag sinabi nating regional, base sa lugar ng nagsasalita. Ang ikalawa ay sosyal. Ito ay nakabatay sa uri ng grupo na nagsasalita sa isang lipunan. Halimbawa, formal. Uri ng wikang sinasalita ng mga nakapag-aral o yung tinatawag nating mga cultured. Informal naman, kapag ang wika ng mga ordinaryong mamamayang hindi nakapag-aral. Pampanitikan, wikang ginagamit ng mga manunulat, sayantipiko, wika ng mga scientist, o wika na mayroong kinalaman sa siyensya o agham. Kabilang din sa permanente ang tinatawag nating idiolect. Sa idiolect naman, binibigyang focus nito yung tawag sa individual na paggamit ng isang tao sa isang wika, gaya ng pagkakaiba-iba ng fingerprints ng bawat individual. Bakit nga ba hinalin tulad dito sa isang fingerprints? Dahil nga, ito ay nagtataglay ng isang kakaibang katangian. Pansamantala. Kabilang dito ang tinatawag nating jargon. Natatanging salita na ginagamit lamang sa isang propesyon. Halimbawa, sa stat, BP, OR, para sa medisina. Kung wala ka sa loob ng propesyon na ginagamitan nito, hindi mo ito madalas gamitin. Samantalang konyo o Jejemon language, ito naman yung sumikat sa tiyak na henerasyon at uso, ngunit hindi humina o halos nawawala rin kapag lipas ng panahon. Pidgin. Ginagamit lamang kung kailangan magkaunawaan ng dalawang taong walang iisang wika. Kapag may natututunang lingua franca, nawawala ito. Balikan natin ang konyo o Jejemon language. Kapag sinabi kasing Jejemon o Jejemon language, ay nakafocus ito sa isang pamamaraan o meron siyang istruktura na sinusunod. Samantalang sa Pidgin naman, wala itong istrukturang sinusunod. Halimbawa, pumunta ka sa ibang bansa at ang taong nakausap mo ay hindi kaya o walang kakayahang magsalita ng wikang Ingles. Walang pamamaraan para kayo ay magkaunawaan, kundi na lamang sa mga ilang senyales o mga simbolo na maaari mong gawin. Sa madaling salita, wala siyang istruktura. Magkakaunawaan lamang kayo kagaya ng pagbuo ng mga simbolo na pwede kayong magkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Tulad na lamang ng halimbawa ay ikaw nagpunta sa isang bansa na nais mong magtanong ng isang partikular na produkto. Hindi niya kayang magsalita ng Ingles, kaya ang iyong gagawin ay gagawa ka ng mga senyales na pwede niyang magkaunawaan tulad ng pagturo sa isang partikular na produkto o tinatanong mong bagay na nais mong bilhin o makuha.
Samantalang, kapag ikaw naman ay natuto ka na ng isang partikular na lingwahe o lingua franca sa lugar na yon, hindi mo na siya maaaring tawaging pidgin sapagkat nakabuo ka na ng istruktura ng isang partikular na wika. Nawa ay naunawaan niyo ang pagkakaiba ng variety at variasyon ng wika. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat sa inyong pakikinig.